Magandang araw. Tara na, at matuto. Araling Panlipunan 8. Ika-5 hanggang ika-6 na linggo ng ikatlong markahan. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa Rebolusyong Amerikano at Pranses. Ating tuklasin ang mga mahahalagang pangyayari sa Rebolusyong Pranses. Rebolusyong Pranses, ang pamumuno ng karaniwang uri. Mga salik sa pagsiklab ng rebolusyon. Ano ang mga salik na nagbigay daan sa Rebolusyong Pranses? Ilan sa mga ito ay kawalan ng katarungan sa rehimen. Oposisyon ng mga intelektual sa mamay-ay ng kalagayan, walang hangganang kapangyarihan ng hari, personal na kahinaan ni na Haring Loyus XV at Haring Loyus XVI bilang mga pinuno, at krisis sa pananalapi na kinaharap ng pamahalaan. Kalagayan ng lipunang Pranses noong 1789. Taong 1789, ang France ay pinamumunuan ni Haring Loyus XVI, isang Bourbon na ang pamumuno ay absoluto. Ang absolutong hari ay itinuturing na makapangyarihang pinuno ng isang nasyon sapagkat ang kanilang ginagamit na basehan sa kanilang pamumuno ay divine right theory. Ito ay pinaniniwalaan na ang kapangyarihan ng isang hari ay nagmula sa kanilang Diyos para pamunuan ang bansa. Ang lipunang France ay nahahati sa tatlong pangkat na tinatawag na estate. Unang estate binubuo ng mga pari, obispo at ilang may katungkulan sa simbahan. Ikalawang estate binubuo ng mga mahaharlikang Pranses. Ikatlong estate binubuo ng mga nakararaming bilang ng mga Pranses, gaya ng mga magsasaka, mga utusan guro at iba pa. Taong 1780 ay kinailangan ng pamahalaang France ng malaking halaga para itaguyod ang pangangailangan ng lipunan. Ang bumubuo sa una at ikalawang estate sa ilalim ng kautusan ng hari ay di binibilang sa mga nagbubuwis, at ang ikatlong estate lamang ang nagbabayad. Idagdag pa ang maluho at magarbong buhay ng hari at ng kanyang pamilya kaya patuloy ang paghihirap ng nasa ikatlong estate. Gayun din, ang maraming digmaan na sinalihan ng France kabilang na dito ang tagumpay sa Amerika na umubos ng pera para gamitin sa pangangailangan ng mga pangkaraniwang Pranses. Ang Pambansang Asembleya, upang mabigyang lunas ang kakulangan sa salapi na kailangan ng France. Nang panahong iyon ay minabuti ni Haring Louis XVI na magdaos ng isang pagpupulong ng lahat ng kinatawan ng tatlong estate noong 1789 sa Versailles. Hindi nabigyang lunas ang suliranin ukol dito dahil hindi nagkasundo ang mga delegado sa paraan ng pagboto. Dati, nagpupulong ng hiwalay ang tatlong estate. Matapos nito'y saka pa lamang sila boboto. Madalas na magkatulad ang boto ng una at ikalawang estate kaya naman madalas talo ang ikatlong estate. Dahil dito, humiling ang ikatlong estate na may malaking bilang kasama ng mga bourgeoisie na ang bawat delegado ng asembleya ay magkaroon ng tig-iisang boto. Sapagkat, humigit-kumulang kalahati ng 1,200 delegado ay mula sa ikatlong estate, malaki ang kanilang pagkakataon na maisakatuparan ang nais na mga reforma. Mula sa panukala ni Abbé Sieyès isang pari, idineklara ng ikatlong estate ang kanilang sarili bilang pambansang assembly noong ika-17 ng Hunyo taong 1789. Sa kabila nito ay itinuloy pa rin ni Haring Louis XVI ang hiwalay na pagpupulong. Isinara ang lugar na dapat ay dako ng ikatlong estate ng kanilang pagpupulong kung kaya't sila ay nagtungo sa tennis court ng palasyo. Maraming mga pari at ilang noble ang sumama sa kanila at hiniling sa hari na bumuo ng konstitusyon, at nanindigan na hindi aalis hanggat hindi na isa sa katuparan ang kanilang layunin.
Matapos ang isang linggo'y ibinigay na ng hari ang hiling ng ikatlong estate ng kanyang pinag-utos na sumama ang una at ikalawang estate sa pambansang asembleya. Maituturing ang pangyayaring ito na unang pagwawagi ng ikatlong estate. Dumako naman tayo sa pagbagsak ng Bastille. Nagkaroon ng malaki at popular na suporta sa Paris ang bagong asembleya. Noong Hunyo sa payo ni Reyna Marie Antoinette, ay nagpadala ng mga sundalo sa Paris at Versailles ang hari upang payapain ang lumalaganap na kaguluhan. Ang desisyong ito ay lalong nagpaigting sa paglaganap ng rebelyon. Isang malaking kaguluhan ang nangyari noong 14 ng Hulyo taong 1789 ng suguri ng mga galit na mamamayang ng Bastille. Ito ay isang kulungan ng mga napagbintangan at kalaban ng monarko. Sila ay pinakawalan sa bilangguan. Ang pagbagsak ng Bastille ay palatandaan na ang mga tao ay naghahangad ng pagbabago sa pamahalaan. Lumaganap ang kaguluhan sa iba't ibang panig ng France at tinawag na mga revolusyonaryo ang mga sumama sa pakikipaglaban. Sila ay mga sundalong sinanay at handang ipagtanggol ang asembleya. Karaniwan silang nakasuot ng mga badges na pula, puti, at bughaw na naging kulay ng revolusyon, at matatagpuan pa rin sa watawat ng France maging sa kasalukuyan. Dumako naman tayo sa kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran. Taong 1789 ang Constituent Assembly, ang bagong katawagan sa Asambleyang Nasyonal ay nakapagpalabas ng isang bagong saligang batas. Ang pambungad na pananalita ng saligang batas ay tungkol sa deklarasyon ng mga karapatang pantao at mamamayan. Binigyang diin nito na ang lipunang Pranses ay kinakailangang nakabatay sa mga ideya ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran. Makalipas ang 2 taon, Setyembre taong 1791 ay lubusang napapayag si Haring Louis XVI na pamahalaan na ang France sa pamamagitan ng bagong saligang batas. Ang mga kapangyarihan ng mga nasa simbahan at mga maharlika ay nabawasan din, at ang halalan para sa asembleyang bubuo ng mga batas ay idinaos. Ika-27 ng Agosto taong 1789 nang isinulat ng mga Pranses ang Declaration of the Rights of Man. Ilan sa mga prinsipyong nakapaloob dito ay ang tulad ng men are born and remain free and equals in rights. Law is the expression of general will of the people. The aim of the government is the preservation of the rights of man. At ang every man is presumed innocent until proven guilty. Dumako naman tayo sa ang pagsiklab ng revolusyon. Maraming mga monarko sa Europe ang labis na naapektuhan sa pagsiklab ng French Revolution. Natakot sila sa ganoong uri ng revolusyon ay lumaganap sa kanilang kaharian. Noong 1792, nagpadala ang Austria at Prussia ng mga sundalong tutulong upang talunin ang mga revolusyonaryong Pranses. Ngunit ang mga ito ay bigo na manalo. Ang revolusyon ay lalong naging malakas at malaki sa pamamagitan ng pamumuno ng isang abogadong si Georges Danton. Pinaghinalaan ng mga revolusyonaryo na posibleng ang mga noble ng France ay nakikipag-alyansa sa iba pang bansa sa Europa upang muling ibalik ang kapangyarihan ng hari at tapusin ang revolusyon. Dahil dito ay hinuli nila ang hari at ang mga sumusuporta sa kanya at pinatay sa pamamagitan ng paggamit ng guillotine. Ang pangyayaring ito sa France ay tinawag na September Massacres. Noong 1793 ay napugutan ng ulo si Haring Louis XVI at sa taong ding iyon ay isinunod ang kanyang asawa na si Reyna Marie Antoinette. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari ay idineklarang isang republika ang France. Ang Reign of Terror.
Malaking bilang ng mga nakababatang kalalakihan ang sapilitang isinama sa hukbong sandatahan upang idepensa ang bagong republika. Noong Abril taong 1774 ay binuo ng mga revolusyonaryo ang isang pansamantalang pamahalaan sa ilalim ng Committee of Public Safety. Ang pinakamabisa at aktibong miyembro rito ay ang isang manananggol na si Maximilien Robespierre. Isang masidhing republikano. Isa sa naging pangunahing gawain ni Maximilian upang maipagpatuloy ang revolusyon ay ang pagpapadala ng maraming mga sundalo na uubos sa mga kaaway ng republika. Ang mga kaaway na ito ay pawang pinatay sa pamamagitan ng guillotine at tinawag ang panahong ito bilang Reign of Terror. Umabot sa 17,000 katao ang pinatay sa pagitan ng 1,773 hanggang 1,774 at may 20,000 naman ang namatay sa kulungan. Si Napoleon Bonaparte. Taong 1774 nang humina ang revolusyonaryo at nakuha ng mga moderates ang pamamahala. Sina Danton at Robespierre na kabilang sa extremist ng revolusyon ay pinatay sa pamamagitan ng guillotine. Napagwagian naman ng France ang kanyang pakikidigma sa mga bansang Europeo kaya ang mga ito ay lumagda sa kasunduan maliban sa Britanya. Taong 1775 nang, ang Republika ng France ay gumamit ng bagong saligang batas na ang layunin ay magtatag ng isang direktoryo na pinamumunuan ng 5 tao na taon-taon ay ihahalal. Ngunit ang pamahalaang ito ay hindi nagtagumpay. Ito'y sa dahilang ang pamahalaan ay naubusan ng pera. Samantala, iba-ibang pangkat pampulitika ang nagnais na hawakan ang pamahalaan at maraming tao ang nais na bumalik sa monarkiya. Sa pagkakataong ito, kailangan ng France ng isang malakas na lider, kaya noong 1799 ang pinakapopular at matagumpay na general, si Napoleon Bonaparte, ay hinirang na pinuno. Sa panahon ng kanyang pamumuno ay nasakop niya ang malaking bahagi ng Europe at kinilalang Emperor Napoleon I noong 1804. Ang kanyang hukbo sa kanilang pananakop ay naging mga disipulo ng mga ideya ng Rebolusyong Pranses, ang kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran. Ang mga ideya na ito ay lumaganap sa Europe at nagsilang ng iba pang mga ideya. Pampulitika gaya ng republikanismo at ng mga praktikal na ideya gaya ng paggamit ng sistemang metriko sa pagsukat. Naging susi ito upang maghangad ng mga pagbabago sa pamumuno ng mga tao at magtatag ng isang republikang pamahalaan. Ano naman ang Napoleonic Wars? Ang digmaang ito ay isinunod sa pangalan ni Napoleon na naging pinuno ng France noong 1799 at nagtangkang ipakilala ang kanyang ideya ng pamahalaan sa buong Europe. Ang Napoleon Wars ay serye ng mga digmaang kanyang pinamunuan. Ang digmaan ay nagwakas nang si Napoleon ay natalo sa digmaan sa Waterloo noong 1815. Ang digmaang Napoleonic ay nagsimula sa panahon ng Rebolusyong Pranses. Nagtagumpay ang mga revolusyon na mapaalis at mapahina ang kapangyarihan ng hari ng France at maitatag ang isang republika. Dahil sa pangyayaring ito ay nagkaroon ng takot ang iba pang mga monarko sa napipintong paglaganap ng revolusyon na posibleng magpabagsak sa kanilang pamumuno. Noong 1792 ay nagpadala ang mga pinuno ng Austria at Prussia ng hukbong sandatahan, upang lusubin ang France ngunit, sila ay natalo ng mga Pranses kaya, sa pananaw nila ang mabuting paraan para madepensa ang revolusyon ay palaganapan ito sa mga karatig bansa. Taong 1773 ay nagsimulang lusubin ng revolusyonaryong Pranses ang Netherlands. Upang mapigil ang papalakas na puwersa ng France ay minabuti ng Great Britain, Spain, Portugal at Russia na sumali sa digmaan. Taong 1813 nang talunin ng pinagsamang puwersa ng Great Britain, Austria,
Prussia, at Russia ang emperador na Pranses na si Bonaparte. Nangyari ang labanan sa Waterloo na matatagpuan sa Netherlands. Ang imperyong binuo ni Napoleon ay biglang bumagsak at noong ika-22 ng Hunyo siya ay sumuko sa mga British. Siya ay ipinatapon sa isla ng St. Helena, lugar na kanyang kinamatayan noong 1821 na batay sa mga bagong pagsusuri ay dahil sa arsenic poisoning. Si Haring Louis XVIII ang naluklok na emperador ng France pagkatapos na maipatapon si Napoleon Bonaparte. Maraming salamat sa panunood. Panuorin pa ang iba pang mga video at huwag kalimutang mag-subscribe at hit ng notification bell.